Mao na nilinugit guys. Pagkahuman ani paglugit tadtaron sa pino para dali siya og pantay ang pagkauga. Dayon, yung anion ka pino kung pwede. Kung dili ra mo kaayo dugayan. Ganito lang kapino mga ka-farm para mas madali at pantay, at sabi ko kanina is parang maganda, madaling matuyo. So mas mabuti ihiwalay natin yung pinakalahing, yung pinaka kulay brown sa kumpara nito mga ka-farm, dahil alam nyo itong uyog pa ba or sino, mas matagal-tagal siyang matuyo kumpara doon sa yung kulay brown, or yung kung sa ibang prutas ay yung pinakahinog na. Kasi ito ay parang ano pa lang to. Kung sa saging is balbangaan. So ganyan lang mga ka-farm. So inuunti-unti ko mga ka-farm, hinihiwalay ko yung lahing at saka uyog yun. At ito yung mga ka-farm. Sa nakakaalam nito is bukong. Yan. Sinisave ko yan kasi gawin ko yung panggatong mga ka-farm. So ito yung natapos ko na kanina mga ka-farm. O siyempre diba? Isang lang to, hindi to isang buong araw. Mga mga alas 12 ng tanghali ko to linagay dito. So tingnan niyo mga ka-farm, mas maganda talaga yung pinakapino. Diba? Maganda yung ganito yung pagka-slice niyo mga ka-farm. Mas madali siyang matuyo talaga, as in. Tapos pakita ko sa inyo mga ka-farm yung ibang part. Di ba? Ito ay isang buong araw na mga ka-farm. Ganito. Hindi masyado siya maliit or pino na mga ka-farm, pagkatadtad or paghiwa, pero naman to mga ka-farm, yung tinatawag dito sa amin na lahing. Sa aming dialect, lahing, or yung pinaka talaga yung basta lahing. O diba, madali lang siyang nag-iba yung kulay. Isang buong araw pa lang yan mga ka-farm. So at ito yung mga alas 3 ng hapon linagay kasi nasa 5 PM na ngayon ang oras mga ka-farm. So dito ko binibila dahil hindi shaded areas tong linagyan ko. At saka alam niyo mga ka-farm, DIY lang din. DIY lang din tong ginawa ko mga ka-farm kasi yung yero ang ginamit ko kasi pwede na tong yero mga ka-farm na hindi natin hindi na natin tawag sa Bisaya ukayon. Kasi alam niyo mga ka-farm, kahit yung nasa ilalim iinit yung yero. Kapag init yung yero ay napakabilis lang din yun matuyo. Tingnan niyo mga ka-farm, di ba? Madali lang to. Bukas parang lang to. Madali lang matuyo. Yun lang mga ka-farm. Buhay na lang. Dapat sa farm talaga mga ka-farm ay kailangan marami tayong matutunan na trabaho. At saka alam niyo mga ka-farm, alam niyo guys, kahit hindi naman palakihan ang area, ang importante may laman yung area nyo, may pagkain yung area nyo, di ba? So kahit ganyan lang, kasi double purpose Tsaka alam niyo mga ka-farm, kung tayo ay magpo-focus lang sa one commodity, ay wala tayo. Like for example, kung sa rice lang talaga tayo nagbi-base, yung rice hindi natin alam. Kasi alam nyo mga ka-farm, in Bisaya is kulubhayang yung pagtatanim natin ng rice. Di natin alam na maganda yung yung yield or harbisan. Madami yung yield mo kapag harbisan na, di ba? Hindi natin matatansya at hindi natin mapipredict yung kailangan talaga kung gaano kadami yung yield natin. So sa akin mga ka-farm, kahit kung ano lang ang basta sa area is siya kanang pwede siya makapagbigay ng bunga or anong tawag diyan, production. So itatanim ko talaga mga ka-farm. So yun lang. Another motivation na naman mga ka-farm. Pero ito tingnan niyo. Madamo pa ang sibuyas mga ka-farm. Dito doon banda sa mga ka-farm. Ang gusto ko lang mapaabot sa inyo mga ka-farm na
makikita nyo yung area ko na hindi naman masyado punong-puno ng tanim. Mayroon lang makikita ang tanim, mga ka-farm. Oh, di ba? Gusto ko ipakita sa inyo na parang maano kayo ba? Ma-encourage kung baka may mga area kayo na pwedeng mapagtamnan, or nag-iisip ka lang kayo na, uy, ganyan lang pala, ganyan ang gawin ko. I hope na ma-motivate na ako ang inyong mind or ma-encourage ba na ganyan lang pala ang gagawin ko. May kunting basta makita nyo lang kung yung topography sa inyong lugar or sa inyong area. So hindi siya mahirap talaga na i-manage. Yun. Ang importante talaga kung tayo ay mag-farming is source of water talaga. Water talaga ang pinaka main source na supply sa ating tanim. Okay, for example, mayroon akong fish pond. See, ganyan lang. Tapos yung sa likod, nakalibot yung tawag dyan, yung palayan. Yung palay, mga ka-farm, ay dapog method tong dito banda. Yung maliit na kahoy, mga ka-farm, yan, mga gulay yan, beans family yan, mga ka-farm. Ang tawag dito sa amin is kadyus. Masarap yan, mga ka-farm. Yan, hindi ko alam na ganyan pala kahaba yung kadyus. Kasi first time ko yan natanim dito. Kahit ano man lang, mga ka-farm, na parang nagsisimula tayo dun sa kupra. Right? Sisimula tayo dun sa kupra, tapos iikot na lang tayo dito sa aking update na lang ko kayo sa aking bagong tanim na dapog. Nagpapatubig kasi ako dito, mga ka-farm. So ito na. Yan na. Yes. Dito banda. May bayabas. Yan. Yan na. Yan na ang status dito sa akin mga tanim dito, mga ka-farm. Sa aking sa aking palay. Yan. Hanggang doon, mga ka-farm. Doon. Nakaikot pa doon, mga ka-farm. Yan ang palayan ko. So, thank you so much for watching, mga ka-farm.